Nawala si Ana isang araw matapos ang kanilang kasal. Makalipas ang 7 taon, nakita siyang muli ni Travis pero may kasama itong triplets. Anak kaya niyang mga to? May pag-asa pa bang magkaroon ng part 2 ang kanilang love story? Inapinga ng Donya ang mga batang nagalok sa kanya ng sampagita sa simbahan. Pero apo pala niya ang mga to. Lumayo nga kayo sa akin. Ang dudumi niyo at ang babaho niyo pa. Gardo, paalisin mo ang mga batang to sa harapan ko. Mamahalin ang aking gamit. Baka madumihan nila ako. Baka pati nga ang bag at sapatos ko ay madumihan din ng mga gusgusing batang yan. Malditang sabi nga ng matanda sa triplets na nagtitinda nga ng sampagita. Grabe naman po kayo, Lola. Nagtitinda lang naman po kami eh. Hindi naman po kami mananakit at saka hindi naman po namin kayo dudumihan. Gusto lang naman po namin na kumita para po may pangkain po kaming magkakapatid pati na po ang nanay po namin. Paliwanag nga ng bata bagamat sanay ng itinataboy ay nasaktan pa rin nito sa sinabi ng matanda. Wala akong pakialam sa inyo. Walang kwenta yung nanay nyo. Siya dapat ang nagtatrabaho para sa inyo eh. Dapat nag-aaral kayo para naman matuto kayo ng mabuting asal. Mga bastos. Singhal pa nga ng matanda. Pero may sakit po ang nanay namin. Masipag naman po siya, hindi pa lang po niya kayang magtrabaho sa ngayon. Masaya naman po kaming makatulong sa nanay namin eh. Paliwanag naman ng bunso sa triplets. Ito ang pinakamaliit at pinakapayat sa tatlo. Wala akong pakialam. At huwag niyo nga ako matawag-tawag na lola. Hindi ko kayo kaano-ano baka may makarinig sa atin at akalain pang kamag-anak ko kayo. Nakakahiya. Dagdag pa nga ng matandang matapobre. Dito na nga umawat ang bodyguard ng Donya. Umalis na lang kayo mga bata. Sa iba na lang kayo magtinda. Hindi naman bibili si madam sa inyo. Mahinahong sabi na nga lamang ng bodyguard dahil sa tingin naman niya, hindi naman mapanganib ang mga bata at naaawa pa nga siya sa mga to. At ayaw lamang niyang masaktan ang mga to ng Donya. Sige po kuya, aalis na lang po kami, pasensya na po. Magalang nga na sabi ng bata sa bodyguard. Irita ang Donya sa mga batang nagtitinda ng sampagita. Madalas pa naman siya sa simbahan na yon. Nang minsang maglambing nga ang Donya, ipinagmaneho ito ni Travis. Anak, busy ka ba? Nakangiting tanong pa nga ng matanda. Hindi naman humama, bakit ho? Magpapasama sana ako sa iyo magsimba. Sure ma, pwede ko po kayong samahan. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Nagpunta nga sila sa simbahan ng araw ding yun. Habang nasa simbahan nga ang matanda, lumabas para magpahangin sa Travis at dun na nga niya nakilala ang triplets. Hello po sir. Nakangiting bati nga ni Ricky. Hello bata, anong tinitinda mo? Sampagita po sir, bili ka na po sir. Saad nga ng cute na bata. Ilang taon ka na? 7 taon na po kami. Kami? Nagtatakang tanong naman ni Travis. May mga kapatid po kasi ako. 7 taon din. Ang mga kapatid mo? Nagtatakang tanong pa nga ng binata. Triplets po kami sir. Paliwanag ng bibong si Ricky, ang panganay sa 3 magkakapatid na triplets. Umalis ang bata at tinawag ang kanyang mga kapatid. Nagulat na nga lamang si Travis nang makitang magkakamukha nga ang mga bata. Ang cute niyo naman. Madalas akong makakita ng kambal pero ngayon pa lang ako nakakakita ng triplets. Ang cute niyo at ang sisipag pa. Ang babata niyo pa. Nagtitinda na kayo? Opo, kailangan po eh. Salamat po. Pero teka, nag-aaral ba kayo? Usisa pa nga ni Travis. Hindi pa po eh. May sakit po kasi si nanay namin. Kapag po makaipon po kami, ay mag-aaral din po kami. Hindi pa po kasi kaya magtrabaho ng nanay po namin eh. Paliwanag nga ng bata. Ganun ba? Napatango-tango na nga lamang si Travis. Pero nahabag naman si Travis sa kwento ng mga bata. Kumuha siya ng 1,000 sa kanyang wallet at iniabot nga yun sa bata. Heto, sana makatulong. Naku, napakalaki naman po niyan. Hindi po namin matatanggap. Para sa inyo talaga yan. Giit pa nga ni Travis at natuwa nga siya dahil marunong mahiya ang mga bata. Hindi sila tulad ng iba na mapagsamantala at tanggap na lamang ng tanggap. Maraming salamat po sir. Ano nga palang pangalan nyo? Ako po si Ricky. Ito naman po si Rocky tsaka si Rocco po ang bunso. Nakakatuwa naman ang mga pangalan nyo.
Dito ba kayo lagi nagtitinda? Tanong nga ni Travis at balak nga niyang balikan muli para tulungan ang mga bata. Opo, araw-araw po kami dito. Ganun ba? Sige, kapag hindi ako abala sa opisina, dadalawin ko kayo muli dito. Talaga po? Aasahan po namin yan, sir. Nakangiting nagpaalam naman ang mga bata at umalis na nga ang mga to para magtinda sa ibang mga naglalakad papunta at paalis ng simbahan. Nagulat naman si Travis nang biglang nagsalita ang kanyang ina. Tapos na pala ang misa at lumabas na nga ito ng simbahan. Iho, hindi ka na bumalik sa loob. Saad nga ni Doña Teresa. Naku, ang init ho kasi. Tsaka, napakwento din po ako sa mga cute na batang nagtitinda ng sampagita. Nakita mo sila mama? Triplets sila, nakakatuwang tignan. Bida pa nga ni Travis. Ah, yung mga gusgusin ba yon? Madalas kong makita ang mga batang yan kapag nagsisimba ako, pinapabugaw ko nga eh. Ang dudumi at ang babaho pa. Huwag ka nga maglalalapit sa mga yon at baka may makuha ka pang sakit o baka isnatchan ka ng wallet or cellphone ng mga yon. Manaman, kakalabas mo lang ng simbahan ganyan na kaagad ang sinasabi mo. Natatawang sabi na nga lamang ni Travis. Abay, nagsasabi lang naman ako ng totoo, anak. Halika na nga mama, kumain na lang po tayo. Saan niyo po gustong kumain? I want to go to a steakhouse, iho. Sad pa nga ng Donya. Masayang kumain ng mag-ina. Kadalasan kasi nga bala sa opisina si Travis at ang kanyang ina naman, madalas nakasama ang kanyang mga amiga. Paminsan-minsan naglalambing ito at nagyayaya nga kay Travis, kaya pinagbibigyan naman ito ng binata. Kahit pa masaya silang kumakain sa mamahaling steakhouse, ay hindi naman maalis sa isip ni Travis ang mga bata. Magaan ang loob niya sa mga to at may pakiramdam siya na parang kilala na nga niya ang mga to. Makalipas nga lang ang ilang araw ay muling bumalik sa lugar na yon si Travis. Nagdala siya ng mga laruan para ibigay sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga to. Sir, bumalik po ata kayo agad ha. Magsisimba po ba kayo? Wala namang misa ngayon, kayo talaga ang sadya ko. Saad nga ni Travis. Napakunot na ang isa sa mga triplets na si Rocco. Kami po? Bakit naman po? May mga dala ako para sa inyo. Ano po yan, sir? Halos manlaki naman ang mga mata ng mga bata habang sumisilip sa mga dala ni Travis. Mga damit at laruan ito para sa inyong tatlo. May mga snacks din dyan para sa inyo. Talaga po? Sabay-sabay nga na tanong ng tatlo. Pero bakit niyo po kami dinadalhan ng mga yan? Ang totoo? Hindi ko rin alam eh. Basta parang ang gaan talaga ng loob ko sa inyong tatlo. Marahil, sobrang cute nyo kasi at saka mababait kayo at masisipag. Pwede na po ba naming buksan ng mga to? Tanong pa nga ni Ricky habang hawak ang mga paper bags at plastic bags ng madala ni Travis. Oo naman, sa inyo na yan. Dali-dali namang binuksan ng mga batang mga pasalubong sa kanila. Hindi naman may paliwanag ni Travis ang saya ng kanyang puso nang makitang hindi magkamdamayaw ang mga bata sa mga dala niya. Kitang-kita sa mga mata nila na masaya sila. Maraming salamat po sa dala niyo. Ngayon lang po kami nagkaroon ng mga ganitong laruan. Opo, ngayon lang po kami nakakita ng mga ganitong laruan. Nakasanayan na nga ni Travis na kahit pa abala siya, ay dumadaan siya sa lugar na yon para lamang magabot ng laruan. Pagkain o pera sa mga bata at pagkatapos ay umalis na nga rin siya. Paminsan-minsan naman, nakakakwentuhan na nga rin niyang mga to. Minsan nga'y sinama pa nga niyang mga to sa isang pangbatang fast food. Mga bata, nakakain na ba kayo ng chicken sa Jollibee? Hindi pa po eh. Dati po naming pangarap kumain dun kaso mahal po. Dati nga po nag-ipon po ako para makakain po kami dun kaso mas kailangan po namin ng bigas tsaka gamot ni nanay kaya dun na lang po namin ginastos ang naipon po namin. May kumurot nga sa puso ni Travis. Paano nga bang ang maliliit na batang tulad nga nila ay kaya ng magsakripisyo para sa pamilya? Bakit nga ba may mababait at matatalinong bata na tulad nila na kailangan pagdaanan ng ganitong klaseng paghihirap? Tara, kain tayo doon. Papayagan ba kayo ng nanay niyo? Okay lang po yun, sir. Kaibigan ka naman po namin eh. Sigurado kayo ah. Opo, wala naman pong kikidnap sa tulad naming madudungis tsaka mahihirap lang po. Biro pa nga ni Ricky. Nako, hindi dapat ganyan ang tingin niyo sa sarili niyo.
Kahit pa nahihirapan kayo sa buhay sa ngayon, hindi ibig sabihin wala kayong halaga. Kita nyo nga oh, naglalaan pa talaga ako ng oras para sa inyo, ibig sabihin importante kayo. Maraming salamat po! Nagtuloy nga sa Jollibee Chicken House ang mga triplets kasama nga si Travis. Nung una ay nagalangan pa nga ang tatlo na pumasok. Madalas din kasi silang itaboy ng mga gwardya doon. Habang umuorder nga si Travis, sinubukan pa nga silang paalisin ng gwardya. Abay bawal mamalimos dito! Sita ng masungit na gwardya. Hindi po kami namamalimos, kuya. Kabadong sabi ni Ricky. Bawal din magtinta dito. Ang dudumi at saka ang babaho pa ninyo. Mawawala ng ganang kumain ng mga customers namin labas. Sigaw ng gwardya at binitpit pa nga nito ang braso ni Rocco. Takot na takot ang mga bata at nagsimula na nga silang magsiiyakan na pumukaw naman ang atensyon ni Travis. Umuorder na ito pero napalingon ito sa lakas ng sigaw ng mga bata. Dali-dali niyang nilapitan ang mga to. Guard, bitawan mo ng mga bata. Sada man ni Travis. Sir, bawal po kasing magtinda at saka mamalimos dito. Depensa naman ang masungit na guard. Kasama ko sila kuya. Kakain kami dito kaya bitawan mo sila. Mga customers sila. Pagkarinig noon ay biglang binitawan nga ng guard ang mga bata. Pasensya na po sir. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Napahiyang sabi pa nga ng guard. I understand that pero sana wag naman kayong maging harsh sa mga bata. At wag naman sana kayong mang-discriminate at mang-maliit. Tao din sila. Nasasaktan din sila at may damdamin. Pasensya na po talaga sir. Pag-uulit na nga lamang ng gwardya. Naiintindihan naman ni Travis ang guard. Pinagsabihan na nga lamang niya ito. Pasensya na po ulit sir. Kinuha nga niyang mga bata at pinaupo nga sa isang lamesa. Dito na lang kayo. Kukunin ko ang pagkain natin. Kinuha nga niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan nga ang mga luha ng mga bata. Salamat po sa pagtatanggol po sa amin, kuya ha. Pasensya na din po at napahiya din po kayo. Wala yun. Simula ngayon hindi na kayo maapi pa. Ipagtatanggol ko kayo. Bigla na nga lamang tumayo at yumakap sa kanyang mga bata. Umiiyak sa tuwa ang mga to. Naku tama na nga at naiiyak na rin ako. Biro pa nga ni Travis. Sandali at kukuhanin ko na ang mga pagkain natin. Umalis sandali ang binata at nang bumalik nga ito ay dala na nga nito ang isang tray ng mga pagkain at kasunod pa nga ito ang crew na may dala ring tray na pagkain. Sa dami ng kanyang in-order na pagkain ay hindi na nga magkasya pa ang mga yun sa iisang tray lamang. Wow! Halos matulala naman ang mga bata sa gulat nang makita ng mga to ang mga pagkaing laman ng tray. Inaayos ng crew ang mga pagkain at titig naman ang mga to. Oh, kumain na kayo. Halakak nga ni Travis. Kita niyang sabik nga sa pagkain ng mga bata pero nagpipigil nga lang din ang mga ito na labis sa mga kinatuwa ni Travis. Maganda ang pagpapalaki sa mga bata. Kahit hirap sa buhay ay pilit pa rin silang umaayos ng kilos. Dumaan ang mga buwan at mas naging palagay na nga sila sa isa't isa. Naisasama na nga rin niyang mamasyal o kumain na sa mga restaurant ang mga bata kaya naman naging malapit na sila. Isang araw, nagtungo si Travis sa may simbahan, hindi ang mga bata ang nadatna niya. Isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Ana, ikaw ba yan? Gulat na gulat nga si Travis. Hindi niya akalaing makakaharap pa sila nito. Travis? Anong ginagawa mo dito? Nagsisimba ka ba dito? Sinong kasama mo? Dire-diretsyong tanong nga ni Ana. Teka lang naman, sunod-sunod ka kung makapagtanong nga. Andito lang ako kasi hinahanap ko ang mga kaibigan kong nagtitinda ng sampagita. Ha? May mga kaibigan kang nagtitinda ng sampagita? Kinabahan na nga si Ana. Kinutuban na nga siya na mga anak niya ang tinutukoy nga nito. Yes, yung mga batang triplets. Baka kakilala mo sila. Andito ba sila? Nagiba ang itsura ni Ana. Huwag kang makipagkaibigan sa kanila. Layuan mo na sila. Bulalas pa nga nito out of the blue. Napakunot noo tuloy si Travis. Bakit naman? Kaano-ano mo ba sila? Wala. Concerned lang ako sa mga bata. Pagkasabi noon ay dali-dali na ngang umalis si Ana at naiwang nagtataka si Travis. Naisipan niyang magtanong-tanong sa ibang vendors.
Excuse me po, Tay. Kilala niyo po ba sila Rocky? Sila Ricky po, yung triplets po na nagtitinda ng sampagita. Ah, sila? Oo naman. Kilala naman ng lahat ng triplets na yan. Bihira naman kasi ang triplets ng mga bata. Isa pa, napakagwapo tsaka ang babait ng batang yan. Kahit kanino ka pa magtanong, siguradong kakilala sila. Bida pa nga ng matanda. Oo nga po, mababait talaga sa mga batang yun eh. Kilala niyo ho ba ang mga magulang ng mga bata? Bakit mo naman tinatanong? Napasimangot naman ng matanda nang magtanong siya. Naging malapit na po kasi kami sa isa't isa eh. Gustong gusto ko po ang mga bata na yon. Gusto ko sana silang tulungan na makapag-aral. Kaya nais ko po sanang makausap ang mga magulang nila. Ganun ba? Ana ang pangalan ng nanay nila. Pero hindi ko kilala ang kanilang ama. Wala ata silang tatay eh. Kahit kailan hindi ko pa sila nakitang may kasamang ama. Sa may sapa nakatira ang nanay nila. Nagkasakit nga yon tsaka naputulan pa ng paa. Kwento nga ng matanda. Biglang umalis si Travis nang hindi man lamang nakapagpaalam sa matanda. Hindi niya kinaya ang kanyang mga narinig. Bastos na lalaking to ah. Mukha pa namang mayaman pero parang walang pinag-aralan. Nagtatanong tapos sa alis ng walang sabi-sabi. Naiiling na sabi nga ng matanda. Hindi nga mapigilan ni Travis ang maluha. Nakayuko lamang ito para wag ngang mapansin ng mga kasalubong niya na umiyak siya. At nang makasakay na nga siya ng kanyang kotse ay doon na nga tumodo ang kanyang pag-iyak. Mahal na mahal niya si Ana. Hindi nga niya alam kung bakit bigla na nga lamang itong biglang nawala. Makalipas ang 8 taon, makikita niya pala ito at malalaman na may anak na nga ito. Nasaktan din siya dahil sa nalaman niya na putol na nga ang paa ni Ana. Hindi man niya aminin, kahit papaano umaasa pa nga rin siya na baka balang araw magkabalikan silang mag-asawa. Ang totoo, patago silang ikinasal sa huwes. Agad silang nagpunta sa paborito nga nilang lugar para maghaliman sa Baguio. Tutol nga ang pamilya ni Travis kay Ana. Mahirap lamang kasi ito. Isang kahigisang tuka lamang habang bilyonaryo ang pamilya ni Travis. Inisip ng kanyang mga magulang na baka pera lamang nila ang habol ng dalaga kaya pilit nilang pinaghihiwalay ang mga to. Ang mga magulang ni Travis ay may iba ding kursonadang babae para sa kanya. Isang babae na mayaman at maganda na nagngangalang si Jelly. Naisipan ni Travis na patago na nga silang ikasal para hindi na nga sila mapaghiwalay pa. Naging masaya naman ang unang araw ng kanilang pagiging mag-asawa. Pero nang magising si Travis kinabukasan, wala na si Ana. Bigla na nga lamang itong naglaho na parang bula. Ang ipinagtataka lamang ni Travis ay naiwan sa kanilang transient ang mga gamit ni Ana. Tanging ang cellphone at pitaka nito ang wala. Inakala rin niya na baka na-aksidente ito kaya biglang nawala pero bigla na nga lamang siyang nakatanggap ng mensahe galing dito na wag nga siyang hanapin dahil hindi na nga siya babalik pa. Matapos ang 8 taon ay nakita niya ito na may mga anak na. Napakasakit nun para kay Travis. Sa loob ng 8 taon ay umasa nga siya na magkakabalikan pa nga silang mag-asawa. Hindi rin niya maalis mag-alala kung bakit naputol daw ang paa nito. Kinabukasan ay napagdesisyonan nga ni Travis na harapin na si Ana. Pinuntahan niya ito sa sinabing sapa. Hindi makakapasok ang kotse ni Travis sa lugar na yon, kaya napilitan nga niyang iwan ang kotse sa may simbahan at sumakay na nga ng pedicab papasok nga sa mga bahayan. Nahabag siya sa kanyang nakita. Kalunos-lunos ang itsura ng mga bahay sa lugar na yon, kitang-kita ang paghihirap nga ng mga residente doon. Kilala rin ng pedicab driver ang triplets kaya naman hindi na nahirapang maghanap pa si Travis. Nasa pinakadulo ng sapa ang bahay nila. Kumatok si Travis at agad namang lumabas. Si Ana. Nabalot naman ang pinaghalong takot, gulat at sama ng loob ang ekspresyon sa mukha ni Ana na ipinagtaka naman ni Travis. Sa isip ni Travis, bakit parang siya pang galit? Siya na nga ang nang iwan sa akin. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong pa nga ni Ana. Natawa naman si Travis. Hindi ba't ako ang dapat magtanong niyan sa'yo? 8 taon na ang nakalipas.
Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Inis na tanong nga ni Ana. Ay wow, pasensya ka na ah. Kung hindi pa ako nakaka-move on, nawawala ka lang naman kasi right after our wedding. Nawala ka ng 8 taon lang naman. So sorry kung hindi pa ako nakaka-move on. Sarcastic kong sagot pa nga ni Travis. Ayaw kitang makausap. Maiksing saad naman ni Ana. At mga alis na nga sana ito pero hinawakan nga siya sa braso ni Travis. No, you are not running away from me again. Ilang paulit-ulit mo ba akong iiwan, Ana? Asawa mo ko. Iniwan mo ko ng walang pasabi. Bakit, Ana? Naging mabuti naman ako sa'yo, di ba? Minahal at inalagaan naman kita pero bakit mo yun ginawa sa akin? Puno ng hinanakit nga ang boses ni Travis. Nagpipigil itong maiyak. Kalimutan na natin ang nangyari. Kalimutan? Pinakasalan mo ko pero iniwan mo ko kinabukasan tapos gusto mong kalimutan ka lamang. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Tumitig nga si Ana sa mga mata ni Travis na nakikita nga niya na hinanakit. Ang nandoon. Walang araw na hindi ko naisip kung gaano ka nasasaktan. Walang araw na hindi ako nasaktan. Na hindi ko maaaring makasama ang taong pinakamamahal ko. At nagsimula na ngang umiyak si Ana. What do you mean, Ana? Napalitan ng habag ang galit na nararamdaman ni Travis. Nung umaga pagkatapos nating kasal, gusto lang sana kitang sorpresahin. Gusto kong ipagluto ng paborito mong pastel kaya lumabas ako para pumunta sa palengke. Hindi pa ako nakakalayo ng may tumigil na van at isinakay ako ng mga lalaking nakamaskara. Dinala nila ako sa musukal na parte ng Baguio. Pinagbantaan nila ako, Travis, na may masamang mangyayari sa akin kapag nakipagkita pa ako sa'yo. Makalipas ang ilang oras, inilipat nila ako sa isang maliit na bahay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya naman kitang protektahan na. Binalak ko rin na lumapit sa'yo. Nagtago lamang ako ng ilang buwan sa pag-aakalang titigilan nila ako. Dagdag pa nga nito, binalak ko ring lumapit sa'yo, Travis. Nagtago lamang ako ng ilang buwan sa pag-aakalang titigilan na nila ako. Ginusto ko ring sabihin sa'yo pero bago pa ako makapunta sa'yo, nalaman ko na buntis pala ako. Nalaman din nang nagpadukot sa akin na buntis ako. Binalikan nila ako at binantaan ako na may mangyayaring masama sa ipinagbubuntis ko kung magsusumbong ako. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng anak ko, kaya nagpakalayo-layo na lamang ako. Patawarin mo ko, Travis. Kinailangan ko lang pumili. Minahal kita, pero mas kailangan kong isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Madamdaming kwento nga ni Ana. Pero sinong nagpadukot sa'yo? Tanong naman ni Travis. Hindi ko rin alam eh. At ayoko namang magbintang dahil wala naman akong ebidensya. At hindi ko rin naman mapapatunayan pero isipin mo na lamang kung sino ba ang taong sukdulan hanggang langit ang pagtutol sa ating pagmamahalan. Makabuluhang tanong nga ni Ana. Ang mama? Bulong ni Travis. Yumuko si Ana. Gusto ko na lang kalimutan ang nakaraan, Travis. Nakapag-asawa ka na ba ng iba? Pahabol na tanong naman ni Travis. Hindi. Maiksing sagot ni Ana. Anong nangyari sa paa mo? Marahang tanong naman ng lalaki. Nagkaroon ako ng diabetes. Nasugatan ang paa ko. Hindi na ito gumaling at lumala lamang ng lumala hanggang sa magdesisyon na nga ang mga doktor. Naputulin ang aking paa. Sana hinanap mo ko, Ana. Alam mong matutulungan kita. Alam ko, Travis. Pero mas gusto ko ang tahimik na buhay. Pati na rin ang buhay ng mga anak natin. Sa amin? Sinong tinutukoy mo, Ana? Gulat na tanong nga ni Travis. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang lumabas ng bahay si Ricky. Nagulat ito nang makita ang binata. Sir Travis? Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat pa nga na tanong nito. Wala naman. Hindi ko kasi kayo nakita sa mga simbahan. Kakamustahin ko lang sana kayo. May pinuntahan din kasi ako na malapit dito kaya dumaan na rin ako dito sa bahay niyo. Pagdadahilan na nga lamang ni Travis. Ganun po ba? Hindi po kami pinayagan ni nanay na magtindi. Pasok po kayo, sir. Ipaghahanda ko po kayo ng merienda. Magiliw na saad naman ng bata. Hindi na anak, paalis na rin siya. Pumasok ka na muna at may pinag-uusapan lang kami.
Sabat naman ni Ana. Baka sama ng pagtataka nga sa mukha ng bata pero sumunod na nga lamang ito sa kanyang ina at pumasok na nga ito ng bahay. Ramdam din ni Ana na sabik ang bata na makita si Travis kahit naman hindi pa nito alam na ama niya ang binata. Sila ba ang mga anak natin, Ana? Maluhaluhang tanong pa nga ni Travis. Oo, sila ang mga anak mo pero hihilingin ko sanang wag mo na kaming gambalain pa. Hindi maaari yan, Ana. May karapatan ako sa mga bata. Ayoko mapahamak ang mga bata, Travis. Umalis ka na. Utang na loob. Wala na rin nagawa pa si Travis dahil ipinagtabuyan na nga siya ni Ana. Umuwi na nga lamang ang binata pero labis ang pag-aalala niya sa mga anak niya. Batid niya ang hirap na pinagdaraanan ng mga to. Makalipas ang 2 araw ay muling bumalik si Travis sa bahay ng triplets. Oh, bakit andito ka na naman? Bungad nga ni Ana nang makita nga si Travis sa may pintuan ng kanilang barong-barong. May dala akong merienda. May pinuntahan akong kaibigan malapit dito kaya naisipan kong dumaan na rin dito. May kakilala kang nakatira sa squatters area? Natatawang tanong pa nga ni Ana at hindi na nga nakasagot pa si Travis dahil dumating na nga ang triplets. Sir, andito ka po ulit? Ano po yung dala nyo? Magkasunod nga na tanungan nila Ricky at Rocky. Nagdala ako ng pasta, pizza at fried chicken. Nakangiting sabi naman ni Travis. Wow, ang sarap! Sabay-sabay na sigaw nga ng mga bata at hila-hila nila si Travis papasok nga ng bahay. Masayang kumain ng mga bata. Ana, malapit na pala ang kaarawan ko. Gusto ko sana kayong imbitahan ng mga bata. Saad nga ni Travis. Nangunot noo nga si Ana. Imbitahan saan? Gusto ko sana silang ipasyal. Saan ba nila gustong pumunta? Kasama bang mama mo? Diretsahang tanong nga ni Ana. Ang totoo niyan ay hindi ko sinasabi kay mama na nagkita na tayo. Tumango-tango si Ana. Pasensya na kung sasabihin ko to ha. Magiging honest lang ako. Mas kampante naman ako na hindi nga niya alam. At sana lang wag na lamang niyang malaman. Makakaasa ka. Hindi ko sasabihin sa kanya. Pangako naman ni Travis. Saan mo ba balak pumunta? Kahit saan basta't kasama kayo ng mga bata. Kayo, saan niyo ba gustong pumunta? Ikaw ang may kaarawan, dapat doon sa gusto mo. Masaya ako kapag masaya kayo. Zoo kaya? Hindi ba nakakapunta ng zoo ang mga bata kaya silang una kong inisip. Sige, magpunta tayo ng zoo tapos magpunta tayo sa mall. Ipamimili ko ang mga bata. Dumating nga ang araw ng kaarawan ni Travis. Natuloy silang magpunta ng zoo. Hindi pa kasi nakakapunta ang mga bata sa zoo at mahilig ang mga ito sa mga iba't ibang mga hayop. Tuwang-tuwang mga bata nang nasa zoo nga sila. Pinuntahan nila ang mga paborito nilang hayop tulad ng unggoy, crocodile at elephant. Masaya silang namamasyal nang bigla na nga lamang matigilan ang mga bata. Bakit po nakalabas yung layon? Tanong ni Ricky. Asan? Baka estatwa lang yan o mascot. Kaswal na sagot pa nga ni Travis. Hindi po estatwa, gumagalaw po eh. Anak, hindi magandang biro yan. Sita nga ni Ana sa kanyang anak. Hindi po ako nagbibiro, natatakot na nga po ko eh. Sinasabihan po niya tayo sa paglalakad. Halos mangiyak-ngiyak pa nga na saad ni Ricky. Lumingali nga sa Travis at nakita nga niya sa mapunong parte ng zoo ang meron ngang leyon na sumasabay sa kanilang paglalakad. Tumigil din iyon. Tumigil sila sa paglalakad. Ngayon halos nagkatitigan nga sila ng leyon. Leyon nga, Ana, hawakan mong mga bata, make sure na hindi sila mag-iingay at kikilos ang magkaslaw. Huwag mo silang papabayaang tumakbo papalayo. Hindi sila mananalo sa bilis na yan. Halos pabulong pa nga nasabi ni Travis. Habang dahan-dahang dinudukot ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nagpadala siya ng text message sa kanyang driver para humingi nga ito ng tulong mula sa pamunuan ng zoo. Dahan-dahan ding inabot nga ni Travis ang kahoy na mop na malapit sa kinatatayuan nila. Sa tingin niya ay naiwan yun ng janitor na naglilinis doon. Ilang sandali pa ay dahan-dahan ang lumapit ang leon sa maganak. Iniharang nga ni Travis ang kanyang katawan kay Ana at sa mga bata. He made sure na hindi masasaktan ng mga ito at dahan-dahan muna ang leon sa kanya bago pa makalapit sa mga bata. Gamit ang kahoy,
Nang mop ay pilit na tinatabingan ni Travis ang leon pero nagiging agresibo ito. Nakaharap pa rin sa leon si Travis pero nagbilin na nga siya kay Ana. Makinig kayong mabuti sa akin. Nararamdaman kong nagiging agresibo na to. Kahit anong oras ay susunggab na to. Kapag sinunggaban niya ako, tumakbo na kayo nang mabilis sa mabilis. Nanginginig nga ang boses na Travis. Natatakot na nga rin siya pero mas iniisip nga niya ang kaligtasan ng mag-ina. Hindi ka namin iiwan. Pagtanggi naman ni Ana. Pare-pareho tayong kakainin ng leon. Kapag hindi kayo umalis, iligtas mo ng mga bata. Naluluhan na nga si Ana at ang mga bata. Ana, tandaan mo lang na mahal kita. Kayo ng mga bata. Pagkasabi nun ay sumunggap na nga ang leon. Iniharang pa nga ni Travis ang kawi sa bibig ng leon pero malakas itong tumakbo. Tumakbo na kayo, bilis! Sigaw nga ni Travis. Umiiyak na tumakbo nga ang mag-iina. Kinagat ng leon si Travis sa kanyang braso at iwanesiwas nga ito. Nakapagtago na nga sa labas ng mataas na gate si Ana bitbit ang triplets. Nang mga oras na yun ay maraming ang nakikausyoso. Ang iba ay nagsisigawan habang ang iba naman ay awang-awa kay Travis. Itinaas nga ng leon ang kanyang ulo at takmang kakagatin na nga si Travis. Napapikit na nga lamang ito at naisip nga niyang katapusan na nga niya. Pero it's all worth it dahil nailigtas nga niya mag-iina. Nakapikit pa nga rin siya nang maramdaman nga niyang bumagsak na nga sa kanyang tabi ang leon. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita niyang nakahiga na nga ito sa tabi. Dali-dali namang lumapit sa kanyang security ng zoo. Natanggap pala ng kanyang driver ang kanyang text message at agad nitong sinabihan ng pamunuan ng zoo. At kaya ganun nga ang nangyari sa leon. Nakahinga naman ang maluwag ang mga tao at nagpalakpakan sila. Tumatakbong lumapit naman ang mag-iina kay Travis. Travis, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Ana. Naiiyak na nga ito. Kamusta kayo ng mga bata? Nasaktan ba kayo? Ayos lang kami. Ano ka ba? Ikaw nang hayang duguan eh. Lumaban ka please, lumaban ka para sa amin ng mga anak mo. May mga lumapit na staff para kunin ng leon na wala ng malay at kinuha na nga rin ng medic sa Travis. At isinakay na nga ito sa ambulansya. Hindi naman masamahan ni Ana si Travis sa ambulansya dahil walang kasamang mga bata. Inihatid na nga lamang ng pamunuan ng zoo ang mag-iina sa ospital kung saan nga dinala si Travis. Ilang oras nga rin nasa operating room si Travis. Madami-dami rin itong tinamong pinsala mula sa pag-atake. Si Ana at ang triplets naman kabadong naghihintay nga sa labi ng ospital. Nay, mamamatay na po ba si Sir Travis? Umiiyak nga na tanong ni Ricky. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. May awa ang Diyos. Magdasal kayo na sana ay kayanin ng iyong ama ang kanyang sitwasyon. Pagtatapat nga ni Ana. Natatakot nga siya na baka may masamang mangyari kay Travis at hindi man lamang nalaman ng mga bata na ito nga ang tunay nilang ama. Ama po? Gulat ng tanong nga ng triplets. Halos sabay-sabay naman silang nagsalita. Ang totoo niyan, hindi niya alam na ipinagbuntis ko kayo. Araw ng linggo nang palihim kaming nagpakasal at nagsimulang magsama sa Baguio. Isang araw nga lang, kaming naging mag-asawa. Kinabukasan ay may mga dumukot sa akin. Tinakot nila ako para layuan ko ang ama niyo. Makalipas ang isang buwan bago ko nalaman na nagdadalang tao ako sa inyo. Kaya hindi alam ng ama ninyo na buntis ako sa inyo. Mahabang salaysay pa nga ni Ana at nagsimula na nga magsiiyakan ng mga bata. Sino pong gumawa niyan, Nay? Sino pong nagpadukot sa inyo? Usisa pa nga ni Rocco. Ang lola niyo, nanay siya ni Travis. Ayaw niya sa akin dahil wala akong pinag-aralan. Mas mahirap pa daw ako sa daga at hindi ako nababagay sa ama niyo. Mahal mo po ba si tatay? Mahal po ba tayo ni tatay? Oo anak, mahal na mahal. Nagsiiyakan ng mga bata. Nalungkot sila nang malamang ang totoong nangyari. Masaya din sila dahil sa wakas, makikilala na nga nila ang kanilang tunay na ama. Matagal din silang nangulila at nasabik sa pagmamahal ng tunay na ama. Lumabas ang doktor at sinabi nga sa kanila na ililipat ng araw ng ICU si Travis hanggang sa maging stable ng araw ito. At sobrang saya naman nila dahil bumubuti na ang lagay nito kahit papano.
Ilang araw din sa ICU si Travis. Hindi nakapasok ang mag-iina dahil delikado nga ang mga sugat ni Travis at iniiwasan nilang magkaroon ng komplikasyon o impeksyon. Sa bintana lamang nila nakikita si Travis. Nahabag naman si Ana dahil laging nakasilip sa bintana ang mga bata at nakatanaw sa kanilang ama. Lumipas ang mga araw at gumaling din naman si Travis sa awa ng Diyos. Nang magising ang lalaki ay nasa kwarto na nga siya. Buti naman nagising ka na. Hinihintay ka ng mga anak mo. Umiiyak nga na sabi ni Ana. Tatay! Mga anak, salamat po sa pagligtas niyo sa amin. Lumuluhang sabi ni Rocco. Maaari bang tumira na kayo kasama ako? Gusto ko sana makasama ang aking mga anak, Ana. Nanay, gusto po namin makasama si tatay. Pumayag ka na po, please. Hay nako, ang kukulit niyo. Hindi mo ba ako gustong makasama? Tanong pa nga ni Travis kay Ana. Nag-isip naman ng ilang saglit si Ana. Hindi naman yan ang pinag-uusapan eh. Pagdadahilan pa nga ni Ana. Bakit ayaw mong tumira sa bahay ko? Sige na nga. Saad na nga lamang ni Ana. Paano kung kinain ako ng tuluyan ng leon na yun? Hindi ko man lamang nakasama ang mga anak ko, diba? Nangi-guilt trip ka pa talaga. Payag na ako, oo na. Nanalo na kayo. Nang makauwi na nga si Travis, ay sa mansyon na nga rin niya umuwi ang mag-iina sa wakas. Paano kung dumating yung mama at makita kami? Natatakot na ako makita siya. Pag-amin naman ni Ana. Hindi kita pababayaan, Ana. Magtiwala ka lamang sa akin. Basta, huwag ka lamang magtatago ng sikreto sa akin. Paano ko kayo poprotektahan kung hindi ko naman alam ang nangyayari at ginagawa sa inyo ng iba? Walang paglagyan ng tuwa ang puso ni Travis. Sa matagal na panahon, na naghanap nga siya ng sagot sa mga katanungan niya, ilang taon siyang naghintay ng sagot at muntik na nga siyang mawalan ng pag-asa. Nang araw na yon ay tila ba nasagot na nga ang lahat ng hinahanap ng kanyang puso at isipan. Napansin naman kaagad ni Ana na emosyonal ang halos maiyak na nga si Travis kaya kinausap niya ito habang abalang nag-aayos nga ng kanilang mga gamit ang mga bata. Oy, anong ginagawa mo dito sa balkonahe? Tanong nga ni Ana. Wala. Nagpapalamig lamang. Nakangiting sagot nga ni Travis. Ayos ka lang ba? Oo naman, bakit mo na itanong? Parang hindi ka naman kasi okay eh. Saad naman ni Ana. Kilala mo pa rin talaga ako. Oo, kilala ko yung kilos mo pati ekspresyon ng mukha mo. Wala to. Hindi ko lang talaga mapigil ang maging emosyonal. Kay tagal ko lang talagang hinintay ang pagkakataong to. Hindi lang ako makapaniwala kung totoo ba tong nangyayari o isang panaginip lamang. Kinurot ni Ana ang braso nga ni Travis. Hindi kami panaginip no? At natawa na nga lamang siya. Nagkatinginan sila at naghawak kamay. Hindi ko maipapangako sa'yo ang isang buhay na walang problema. Alam ko darating at darating din ang pagsubok kahit na anong pagsasama meron namang ganun, di ba? Ang maipapangako ko lang ay hindi ako mawawala sa tabi mo. Susuportahan kita at poprotektahan kayo ng mga anak natin. Emosyonal pa nga nasabi ni Travis na naluluha pa nga sa galak. Handa na akong ipaglaban ang ating pagmamahalan. Hindi na ako matatakot, Travis. Nang araw na yun nga, nagkabalikan na ang dalawa. Masaya sila dahil maitutuloy na nga nila ang kanilang naudlot na pagmamahalan. Kasal pa rin naman sila kaya naman nagsama na nga sila sa isang kwarto at sa isang kwarto naman ay magkakasama ang triplets. Pangalawang linggo pa lang nilang namamalagi sa bahay ni Travis nang bangungutin si Ricky. Napabalikwas si Travis sa lakas ng sigaw ni Ricky. Sa tindi ba naman ang pagod ni Ana ay hindi ito nagising kaya si Travis ang nagmadaling tumakbo papunta sa kwarto ng mga bata. Ricky anak, ayos ka lang ba? Tawag ni Travis nang nasa labas na nga siya ng pinto nito. Tatay! Tatay! Sumisigaw nga na sabi ng bata. Dali-daling binuksan nga ni Travis ang pinto at nadatnan nga niyang nakaupo sa kama si Ricky at humahagulgol. Agad na umupo si Travis sa tabi nito at mahinahon nga itong tinanong. Anong nangyari anak? Bakit ka umiiyak? Nakakatakot po ang panaginip ko. Panaginip lang pala, everything's okay. Andito lang si tatay anak. Ano bang napanaginipan mo? Niyakap ni Travis ang anak.
Nanaginip po ako na sumakay daw po tayo ng malaking barko. Umulan ng malakas. Nakakatakot po ang kulog at saka kidlat. Takot na takot daw po ako. Paulit-ulit pong hinampas ng malalaking alo ng barko natin hanggang po sa masira yun. Nagkahiwa-hiwalay po tayo, nila Nani at nila Rocky at Rocco. Inanod daw po ako at nang magising ako ay nasa laot na po ako. Nagkakagulo po ang mga tao pero hindi ko po kayo makita ni Nanay. Umiiyak nga na kwento ni Ricky. Awang-awa naman si Travis sa bata. Tinapik-tapik niya ito sa likod para kumalma. Kahit papaano. Ano ka ba, Ricky? Panaginip lang yan, hindi naman yan totoo eh. Oo nga, pati tuloy kami nagising sa lakas ng iyak mo. Hindi yan mangyayari anak, I promise you. Ayoko pong mawala kayo ni nanay. Ayoko pong maiwan mag-isa. Sad nga mali ni Ricky. Hindi kami mawawala sa tabi mo anak. Kami ng nanay mo. Ang tagal niyo po kasing nawala eh. Natatakot po kasi ako na mawala ka po ulit. Dati po namin gusto magkaroon ng tatay. Siguro po, natatakot lang po ako na mawala ka ulit. Napatigil nga si Travis. At tila kumirot nga ang puso. I'm staying for good. Hindi ako mawawala sa inyong magkakapatid at sa nanay ninyo. Pwede po ba tayo sa tabi mo na lang po ako matulog? Oo naman. Natatawang sabi nga ni Travis. Ang daya gusto rin namin tumabi kay tatay at nanay. Bakit? Nanaginip din ba kayo? Pangasar pa nga ni Ricky. Hay naku, tumigil na nga kayo. Ganito na lang. Doon na kayo lahat matulog sa tabi namin ng nanay nyo. Queen size naman yun eh. Kaya't kasyang-kasya tayo doon. Halakhak pa nga ni Travis. Nagtalo na naman ang mga bata sa tuwa. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga unan at sumunod kay Travis. Naiiling-iling na nga lamang habang nakatawa. Nang nasa kama na nga sila, ay nagkukulitan pa nga rin ng mga bata hanggang sa nagising na nga si Ana. Oh, bakit nandito kayo? Gulat na tanong nga ni Ana at nalimpungatan pa nga ito. Nagising kasi ako sa sigaw ni Ricky. Nanaginip at saka iyak ng iyak. Nananaginip daw siya na nagkahiwalay-hiwalay tayo sa barko. Kaya hayan, nakiusap na tumabi muna sa atin pero hindi naman papatalo tong sina Ricky at saka Rocco at Rocky. Kaya nandito rin sila. Natatawa ang kwento nga ni Travis at yumakap naman sa kanilang ina ang mga bata. Naku, kayo talaga. Naglalambing lang ata kayo sa tatay niyo eh. Hindi po, Nay. Talaga pong nanaginip ako. Nakakatakot nga po eh. Baka hindi ka nagdasal bago matulog kaya kung ano-anong naiisip mo. Sad pa nga ni Ana. Pati nga po kami nagising sa sobrang lakas ng iyak at sigaw niya. Parang baby girl po siya. Pangalas ka naman ni Rocco at nagtawanan naman ang pamilya. Mga anak, magdadasal kasi kayo bago matulog. Alam kong natatakot kayo na bumalik tayo sa dati o na baka mawala ang tatay niyo pero gusto ko sanang mapalagay ang loob niyo. Na andito lang kami ng tatay niyo kahit na anong mangyari at ipagdasal niyo din na laging maging maayos ang pamilya natin. Pangaral ni Ana sa triplets. Patuloy ngang naging maayos ang samahan nila pero hindi na nga nila naiwasan pa na nakarating din ito sa mama ni Travis. Agad na pumunta nga ang donya sa bahay nga ni Travis at kinumpronta nga ang kanyang anak. Mabuti na nga lamang at nasa paaralan sila Ana at ang mga bata nang dumating nga ang matanda kaya hindi na nga niya nadatnan pa ang mga bata. Balita ko ay may mag-iina ka raw na kinupkup sa iyong bahay. Desperado ka ba talaga? Pati babaeng disgrasyada ay papatulan mo na. Nagpupuyos nga sa galit ang matanda. Magdahan-dahan po kayo sa pagsasalita, Mama. Mahal ko po ang babaeng tinutukoy nyo. Saad naman ni Doña Teresa. Pero bakit anak? Bata ka pa, successful at maraming nangangarap na papansin mo. Bakit kailangan mong magtiyaga sa isang babaeng disgrasyada? Stop it, Mama. Saad nga ni Travis. Mama mo ko at natural lang na protektahan kita. Saad naman ni Doña Teresa. Ikalma mo ang sarili mo, Mama. Hindi mo ko kailangang protektahan na sa tamang edad na ako at may mga sarili na akong desisyon. Hindi ako papayag. Gagawa ako ng paraan para mawala ang babaeng yan pati na nga rin ng mga anak niya. Saad pa nga ni Doña Teresa. Nasaktan si Travis sa mga sinabi ng kanyang mama. Talaga nga namang mahilig itong makialam sa buhay niya.
Mahal na mahal nga niya ang kanyang mama pero hindi na nga niya maiwasan pa ang mainis sa palagi ang pangingialam nga nito. Nanumbalik pa nga sa kanya ang ginawa dati ng kanyang mama nang pilit nitong paghiwalayin sila ni Ana. Mama, naalala mo po ba si Ana? Namutla ang matanda. Sinong Ana? Kunwari saad pa niya. Si Ana po, yung babaeng pinakasalan ko. Ha, oo, yung babaeng iniwan ka matapos niyong magpakasal ng palihim. Ani nga ni Doña Teresa. It turned out na hindi naman pala lihim ang pagpapakasal namin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Teresa. Alam mo that I was going to get married. Ipinadukot mo siya, tama ba, Mama? Wala akong alam sa sinasabi mo, Travis. Huwag mo akong pagbibintangan. Dali-daling umiwas nga ang matanda kay Travis at umuwi nga ito at hindi na nagparamdam pa ng ilang linggo din. Lingid sa kaalaman niya ay gumawa naman ang matanda ng paraan para magpaghiwalay nga na naman sila. Muli na namang ginamit ng matanda ang kanyang pera para mapaghiwalay ang mag-asawa. Kumuha siya ng mga tao na gagawa ng mga taong magpapanggap para mapaniwala niya si Travis na hindi tapat ang kanyang asawa. At dahil mga batikang manloloko ang mga tauhan ng Donya na paniwala nila si Travis. Tinawagan ng Donya si Travis at nakipagkita ito sa isang mamahaling restaurant. Bakit kailangan dito tayo magkita? Nagtatakang tanong pa nga ni Travis. Sensitibong mga pag-uusapan natin, iho. Kinabahan naman si Travis. Ano po yun, ma? Inilabas ng Donya mula sa kanyang bag ang mga dokumento. I want you to have these documents. Gusto kong basahin mo ang mga yan bago ka tuluyang maloko ng babaeng kinakasama mo. Ma, she's not just some girl na kinakasama ko. Ipapaalala ko lamang na asawa ko siya. Kasal kami at legal ang lahat. Pwes, tignan natin kung ipagtatanggol mo pa siya pagkatapos mong mabasa to. Nasa iyong desisyon, iho. Basta't hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Umalis ang matanda at naiwang nagugulhan si Travis. Binuklat niya ang mga laman ng malaking sobre at dito na nga halos magsikip pa ang kanyang dibdib. May mga larawan si Ana na may kasamang lalaki at malaki ang tiyan nito. May isa pang larawan na hawak nga ng lalaki ang kamay ni Ana. May mga dokumento rin na nagpapakita na hindi niya anak ang triplets. Nakasaad sa DNA test na ang mga bata ay anak ng isang nagngangalang Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Travis. Nang ilapag niya sa lamesang mga dokumento. Napahawak nga siya sa kanyang noo. Tila ba umiikot ang kanyang paningin at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano nangyayari ang lahat ng to? Maayos na ang pamilya ko. Bakit ako nagawang lokohin ng babaeng pinakamamahal ko? Tanong ni Travis sa kanyang sarili. Nilisan niya ang restaurant at nagtungo nga siya sa klinik na nakasaad nga sa DNA test. Nang makumpirma niyang totoo at legal ang dokumentong yun, hindi na nga siya nag-aaksaya pa ng oras at umuwi na nga siya kaagad para kumprontahin si Ana. Kaano-ano mo si Marco? Nagpupuyos sa galit si Travis. Ha? Si Marco? Bakit mo naman itanong? Nagtataka nga si Ana dahil tila malalim na ang galit ni Travis. Sagutin mo na lamang ang aking tanong. Kaibigan ko siya. Kaibigan lang ba? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba siyang ama ng mga bata? Ha? Saan mo naman nasagap ang balitang yan, Travis? Hindi makapaniwala si Ana na pinagdududahan siya ng kanyang asawa. Hindi na yan mahalaga. Bakit kinailangan mong itago ang totoo? Bakit kailangan mo akong paasahin na anak ko ang mga bata? Puno ng hinanakit ang boses ni Travis. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Ipina-DNA test ni mama ang mga bata. Hindi ako ang ama nila. Pumunta na rin ako sa DNA clinic na yon at legal ang mga dokumento. Ginagawa lang yan ng mama mo dahil ayaw niya sa akin, Travis. Ayaw niya sa akin dati at ayaw pa rin niya hanggang ngayon. Bakit ba? Dahil ba mahirap lang ako? Hinanakit nga ni Ana. Itong mga pruweba, itinago mo sa akin na nagkaroon ka ng karelasyon pagkatapos natin. Hindi totoo yan. Sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako kailanman pumasok sa kahit na anong relasyon. Inilabas ni Travis ang mga larawan. Talaga ba? Paano mo ipapaliwanag ang mga to? Inabot ni Ana ang mga larawan at tinignan ng mga yon. Si Marco nga to.
Pero kaibigan ko lang siya. Totoong umamin siya dati sa akin na meron siyang pagtingin sa akin pero alam niya na kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Malinaw sa kanya yon. At imposibleng anak niya, ang mga bata. 5 buwan na ang tiyan ko nang makilala ko siya. Inalalayan at tinulungan niya ako pero wala siyang hininging kapalit kailanman. Mahabang paliwanag pa nga ni Ana. Patunayan mo, iharap mo sa akin ang lalaking yan. Hindi ko na alam kung nasan siya. Saad naman ni Ana. Pagdadahilan ba yan? Hindi mo siya iharap sa akin dahil alam mong malalaman kong totoo? Puro ka pagdududa, Travis. Nakakasakit na ang mga sinasabi mo Kung wala kang tiwala sa akin wala na rin dahilan para mag-usap pa tayo. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo, Ana. Nagtiwala ako sa'yo at pinaasa mo lang ako. Huwag mo ngang isisi sa akin ng kahibangan mo, Travis. Alam mong minsan na akong ipinadukot ng mama mo para lamang magkalayo tayo. Pero naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi niya ngayon? Abay maliwanag na wala kang tiwala sa akin. Wala nang hahantungan pang relasyon na to. Tapusin na lamang natin to. Hindi na rin kita gustong makita pa. Saad ni Ana. Masamang-masama ang loob ni Travis. Pakiramdam niya pinaghigantihan lamang siya ni Ana dahil sa ginawa ng kanyang mama. Masama ang loob niya dahil umasa nga siya na mabubuo pa nila ang kanilang pamilya. Umasa siya na anak niyang triplets. Nagpupuyos naman sa galit sa Ana. Mamasboy pa rin ang tingin niya kay Travis. Napagdesisyonan na nga lamang ni Ana na bumalik na nga lamang sa kanilang probinsya. Hindi na nga niya gustong magkaroon pa ng kahit na anong koneksyon kay Travis. Nag-impake na nga siya ng mga gamit nila ng triplets at nagtungo nga sa bus station para umuwi sa kanilang probinsya. Nanay, bakit po ba tayo aalis sa bahay ni tatay? Bakit po tayo uwi ng probinsya? Tanong ni Ricky kahit tila alam na nga niya ang kasagutan sa kanyang tanong. Doon na muna tayo maninirahan mga anak. Saad naman ni Ana. Doon po tayo titira? Bakit hindi po natin sinama si tatay? Oo nga nanay, bakit hindi po natin isama si tatay? Magkaaway po ba kayo? Inimpluwensyahan ng lola ninyo, ang tatay nyo. Pinaniwala siya na si Marco ang tunay niyong ama, kaya't wala nang dahilan pa para manatili pa tayo sa poder niya. Naniwala po si tatay? Sabi po niya mahal niya kami, bakit po niya kami iniwan at bakit po siya naniwala? Hindi na po ba natin makakasama si tatay? Umiiyak nga na sabi ni Ricky. Hindi ko alam mga anak Basta, mamuhay na lamang tayo ng tahimik at masaya tulad ng dati. Nagpipigil ng luha si Ana. Masakit para sa kanya ang nangyayari. Pero, kailangan niyang magpakatatag para sa mga anak niya. Tumigil na nga sa katatanong ang mga bata pero umiiyak ang mga to. Masama ang loob nila dahil napamahal na nga rin sila sa kanilang ama. Namuhay ng simple sa probinsyang mag-iina. Malayo sila sa ingay at gulo ng Maynila. Tahimik sa kanilang probinsya. Simple lang din ang pamumuhay nila. Nagtatanim lamang sila ng gulay at prutas at meron nga silang pang-araw-araw na pagkain. Ang iba nilang ani ay kanilang binebenta para may pambili sila ng iba pa nilang pangangailangan. Bagamat pilit na nagpapakatatag, namimiss ng mga bata si Travis. Nay, kailan po ba natin ulit makikita si tatay? Alam po ba niya itong bahay natin dito? Muling nang ulit si Ricky. Anak, hindi na naniniwala ang ama ninyo. Nanak niya kayo siniraan na naman tayo ng lola niyo. Hindi po ba? At masaya pa nga si tatay nang malaman po niya na anak niya kami? Oo anak, pero gumawa kasi ng kwento ang lola niyo na talagang parang kapanipaniwala. Gumawa din ng peking DNA test. Pero namimiss na po namin siya. Gihit ni Rocco. Wala tayong magagawa anak mas pinili niyang paniwalaan ng kasinungalingan. Bakit po ba ayaw sa inyo ng mama ng tatay namin? Dahil mahirap lamang ako. Masyado siyang mapagmataas at matapobre. Hindi ho ba? Mas importante naman po na mabait tayo. Hindi lahat ng tao ganyan ang mag-isip. Ibig po bang sabihin, hindi na namin makikita kailanman si tatay? Mangiyak-ngiyak pa nga na tanong ni Rocco. Isipin niyo na lang na at least
nakilala niyo ang ama niyo. Pero wag na muna kayong umasa na magiging parte pa siya ng buhay natin. Emosyonal na pag-amin nga ni Ana. Ang lungkot naman po, Nanay. Napalapit na po kasi kami sa kanya bilang kaibigan at nang malaman namin na ama namin siya, naging malapit din kami bilang anak niya. Saad naman ni Ricky. Wala na tayong magagawa mga anak pero hindi ba? Masaya naman tayo dati kahit tayo-tayo lang. Mahirap lamang tayo pero nagmamahalan tsaka masaya tayo, di ba? Paalala naman ni Ana. Tama po kayo, Nanay. Mahal na mahal ka po namin. Masaya naman po kami nakasama kayo. Buti pa nga po kayo. Kahit anong mangyari, mahal mo po kami at hindi mo pa kami pinapabayaan at iniiwan. Siyempre naman, mahal na mahal kayo ni Nanay. At tatandaan yung hinding-hindi ko pababayaan ang pinakamamahal kong mga anak. At hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ko sa inyo. Sa kabilang banda, matindi ang panlulumong nararamdaman ni Travis. Napakasaya niya na mabuo ang pamilya niya pero sa isang iglap ay nawala ang lahat ng yun. Mahal na mahal niya si Ana at malapit na nga rin siya sa mga bata na minahal niya bago pa man niya malaman na anak pala niya ang mga to. Isang araw na nasa ospital nga si Travis, may dumating nga na isang babae. Nais daw nitong makausap si Travis. Yes, miss? Nagulat ng tanong pa nga ng lalaki nang nilabas nga niya sa lobby ang babae. Maaari ko ho ba kayong makausap in private? Agad na tanong ng babae. Why? Do I know you? Tanong pa nga nito. Angie ho ang pangalan ko. Importante po ito. Wika nga ng babae. Isinama ni Travis ang babae sa kanyang opisina at hindi pa man siya nakakaupo ay nagsimula na nga itong umiyak. Patawarin niyo po ako, sir. Nagipit lang po talaga ako. Anong ibig mong sabihin? May sakit ho kasi ang aking tatay eh. Nangangailangan po ako ng malaking halaga para maipa-opera siya. Isang araw, dumating po si Doña Teresa sa aming klinik at inalok po ako ng malaking halaga para dayain po ang DNA test result. Nais ka daw po niyang mapaniwala na hindi ikaw ang ama ng triplets. What? Gimbal na tanong nga ni Travis. Pero, ang totoo po niyan ikaw ho ang tunay na ama ng mga bata at hindi po si Sir Marco. Pinadaya lang ho ng inyong mama ang resulta. Pag-amin ni Angie. Bakit mo sinasabi sa akin to? Kinakain na ho kasi ako ng konsensya ko. Alam ko pong may pamilyang masisira. Alam ko pong may mga batang mawawalan ng ama pero kinailangan ko hong gawin dahil buhay na ho ng aking ama ang nakasalalay. Handa ho akong pagbayaran ng aking nagawa. Bumuntong hininga sa Travis. Naiintindihan kita at sana ay yan na ang huling beses na gagawin mo yan. Hindi niyo ho ko irereklamo? Gulat na tanong ng babae. Nanlaki ang mata nito at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. You did what you had to do. I guess lahat tayo ay handang gawin ang lahat para masagip ang isang mahal natin sa buhay. At tama ka, may mga pamilyang masisira kapag inulit mo pa yan. May mga amang mawawala ng anak at mga batang mawawala ng ama. Pero dapat ay naniwala ako sa sinabi ng aking puso. Dapat kumuha ako ng second opinion. Hindi ako dapat nagpadala sa bugso ng damdamin kaya't may kasalanan pa rin ako. Kahit na may DNA test result. Salaysay pa ni Travis. Handa ho akong tumayong testigo sa asawa at mga anak niyo para po maayos ninyo ang inyong pamilya. Ani naman ni Angie. Salamat naman kung ganoon. Nakaiting sagot nga ni Travis. Agad na ipinahanap nga ni Travis ang kanyang mag-iina. Nang matukoy niya ang kinaroroonan ng mga yun, ay agad siyang pumunta kasama ang babaeng umamin sa kanyang pagkakamali. Malayo pa lamang si Travis, nakita na nga ito ng mga bata kaya't nagsitakbuhan ang mga to para salubungin ang kanilang ama. Nabitawan nga ni Travis ang kanyang mga bagahe at lumapit nga ang kanyang mga anak. Nagsitalunan ng mga to at niyakap ang kanilang ama. Binuhat naman ni Travis ang kanyang mga anak at naluha ito sa yakap ng mga bata. Ilang sandali pa silang nagyakapan at nang mailapag na nga niya, ang mga bata ay naging emosyonal na siya. Hindi ba kayo galit sa akin?
Emosyonal pa nga na tanong nga ni Travis. Hindi po namin kayang magalit sa inyo, tatay. Mahal na mahal po namin kayo. Ani ni Ricky na nagpupunas pa ng luha. Miss na nga po namin kayo eh. Hirit naman ni Rocco. Miss na rin po kayo ni nanay. Umiiyak nga po siya gabi-gabi. Itinatago pa po niya sa amin pero alam naman po namin na namimiss din po niya kayo. Namumula po ang ilong niya. Kaya alam po namin umiiyak siya. Pangbubuko naman ni Ricky. Natawa naman si Travis sa ikinuwento ng anak. Asan ba ang nanay niyo? Samahan niyo nga ako sa kanya. Nagluluto naman si Ana. Sa likod ng bahay at abitawan pa nga nito ang sandok. Nang pagharap niya, ay nakita niya si Travis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba tapos sa pananakit sa akin? Bitin ka pa ba? Galit na tanong nga nito. Teka lang, huwag ka namang magalit sa akin. Ito na nga, kasama ko si Angie. Natatawang sabi pa nga ni Travis at itinaas pa nga nito ang kamay na tila ba sumusurrender na nga kay Ana. At nagdala ka pa talaga ng babae mo dito. Singhal ni Ana. Hindi ko siya nobya. Siya ang magpapatunay na wala akong kasalanan. Depensa naman ni Travis. Dito na lumapit si Angie. Kabado ito dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Ana. Aminado naman siya sa kanyang nagawa kaya kahit papaano ay handa na nga rin siya. Ako po si Angie, Ma'am Ana. Doon po ako nagtatrabaho sa klinik kung saan po nagpa-DNA test ang mama ni Travis. Nasa bingit po ng kamatayan ng aking ama. Kaya tinanggap ko po ang suhol ni Doña Teresa para gawan ng paraan na mapaniwala kayo na hindi anak ni Sir ang triplets. May dalang mga hibla ng buhok si Doña. Hindi ko alam kung bakit may sample siya pero ako po ang makakapagpatunay na si Sir Ho ang tunay na ama ng triplets at hindi ho si Sir Marco. Mahabang salaysay ni Angie na nagsimula ng umiyak. Ano? May pamilya kang ginulo? Alam mo ba yun? Nagsimula na nga ring umiyak si Ana. Sa puntong ito humagulgol na nga rin si Angie. Alam ko po, ma'am. Kaya nga po ako sumama dito para personal po na sabihin sa inyo ang totoo. At para makahingi po ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako, ma'am. Sana maayos na po kayo ni Sir Travis. Gusto ko munang mapag-isa. Umayos na nga si Ana at nagpunta nga sa likod bahay. Nakipagkwentuhan muna at kumain si Travis kasamang mga bata at hinayaan na nga muna na makapag-isip-isip si Ana. Matagal-tagal din naman silang hindi nagkita kaya't sabik sila sa isa't isa. Maya-maya pa, pinuntahan na nga ni Travis si Ana sa likod bahay. Ayos ka na ba? Mahinahong tanong nga ni Travis. Ayos lang ako. Sagot ni Ana na nagpupunas pa ng luha. May ayos lang ba na umiiyak? Pangasar pa nga ni Travis. Ang unfair kasi eh. Pangalawang pagkakataon na to na pinaghiwalay tayo. Bakit pa ayaw tayong tigilan ng mama mo? Ano bang naging kasalanan ko sa kanya ha? May mga anak na tayo. Hindi pa rin ba siya titigil? Ang babaw naman kasi na ayaw niya sa akin dahil lang mahirap ako. Masamang masama ang loob niya. Ako nang humihingi ng paumanhin para sa mama ko. Umirap lamang si Ana. Ano ba yung mga dala mong maleta? Mga damit ko. Maiksing sagot naman ni Travis. Ha? Bakit may mga dala kang damit? Nagulat si Ana. Sasagot ang kanyang asawa. Dito na ako titira eh. Kasual pa ang sabi ni Travis. Ano ka mo? Nagulanta nga si Ana sa sagot nito. Naisip ko lang kasi na napakagulo nga ng Manila. Hindi kami magkakasundo ni Mama, hindi niya tayo titigilan. Ibinenta ko na lahat ng properties ko sa Manila at dito na ako titira. Magtatayo na lang din ako ng negosyo. Joke ba yan? Hindi ah. Pati ang mga negosyo namin ni Mama, ibinalik ko na sa kanya. At nag-resign na ako bilang CEO ng aming kumpanya. Bida pa nga ni Travis. Iiwan mo ang mama mo? Pilit tinatago nga ni Ana na masaya siya sa kanyang mga narinig. Hindi ko naman siya tinatalikuran bilang anak, pero kailangan matutunan niya tayong tanggapin. So anong plano mo? Ano pa? E di manirahan dito. Tahimik, simple at masaya ang buhay. Magtatanim ako ng mga gulay at prutas para hindi na tayo gagastos sa pagkain natin. O kaya,
Magtatayo akong negosyo. Mainam na rin yun, di ba? Mabubuhay ba tayo sa mga prutas at gulay? Tsaka paano ka magtatayo ng negosyo dito? Paanong pag-aaral ng mga bata? Huwag kang mag-alala, may mga investments ako at savings. Lahat yan kaya kong i-handle from here. May signal naman siguro dito. Tumango-tango si Ana. Isa na lang talaga ang problema natin. Bigla namang kinabahan si Ana. Ano yun? Paano uuwi si Angie sa Manila? Napatawa na nga lamang ang dalawa. Pilyo ka talaga. Paano nga ba siya uuwi? Tanong din ni Ana. Biro lang. Ihatid ko na lang siya. Sigurado ako matutuwa ang mga bata na dito ako na ako titira. Ikaw ba, masaya ka? Tanong ni Travis sabay hawak nga sa kamay ni Ana. Siyempre naman. Namiss mo ba ako? Tanong pa nga ni Travis. Slight lang. Pagpapakipot pa nga ni Ana. Nagdesisyon nga si Travis na sa probinsya na nga manirahan kasama ang kanyang pamilya. Payak man ang kanilang buhay ay malayong malayo sa nakasanayan niya, mas masaya nga siya na makapiling ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan ng isang sanggol na babae ang kanilang pamilya. Siya ang kumumpleto sa kanila. Nakatanggap din sila ng tawag na ang mama daw ni Travis ay nakikipag-ayos na. Nakipagkita sila dito, humingi ito ng tawad sa kanila at nangakong hindi na nga sila gagambalain pa pero sana bumalik na nga sila ng Maynila. Hindi niyo ho kailangan humingi ng tawad. Masaya na ho ang pamilya namin at dati na ho namin kayo napatawad. Pero hindi po ibig sabihin nun, okay na tayo. Naintindahan ko, Iha. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo, pati sa mga apo ko. Mahal kita, Mama. Pero hindi ko muna hahayaan na guluhin niyo muli kami. At kailangan niyo po munang makuha talaga yung tiwala namin. Nasira po ang tiwala namin dahil sa inyo. Siguro po maaari pa rin po kayong dumalaw dito. Naiintindihan ko at salamat, Iho. Masaya rin naman akong makita na maayos na kayo dito. Ayaw mo na bang patakbuhin ang negosyo natin? Hindi na ho ako nagsasarado ng pinto, Mama. Maaaring bumalik naman kami sa Manila in the future pero sa ngayon, kontento lang po muna kami. Napakasarap mamuhay ng simple at tahimik sa probinsya. Naiintindihan ko. Kukuha na lamang ako ng CEO na maaari kong mapagkatiwalaan. Pero sana, balang araw, magkaroon din ako ng sapat na oras na makasamang mga apo ko. Gusto kong bumawi sa kanila. Wala pong problema dyan, Mama. Nanatili nga sa probinsya ang pamilya. Bumili nga si Travis ng sarili niyang lupain at pinatayuan niyo ng bahay. Nagkaroon din siya ng sariling taniman ng gulay at prutas. Lumipas nga ang ilang taon, natahimik nga ang buhay nila at punong-puno lamang ng pagmamahalan. Hanggang sa nag-celebrate na nga ng wedding anniversary, sina Travis at Tana. Wala na nga silang mahihiling pa. Dahil pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, sobrang saya na nga nila ngayon. Napakarami nilang pinagdaanan. Dumating nga sa punto na hindi na nila akalaing magkikita pa sila muli pero sa bandang huli naging masaya pa rin sila. Nabuo pa rin nila ang pamilyang pinapangarap nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Travis at Tana. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsubaybay niyo po. Muli ito ang Amazing Stories. Thanks for listening at God bless po sa lahat. Shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Fel Macabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Waynoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary De La Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano,
Jejemon Ramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles, Corazon, Danke, Nelani Juan, Flordet, Mira's Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostanalito, Anisha Jacobe, Vanessa, Tracy, Emilita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone. Merlilyn, Emily Borac, Daisy Blasa, Mesbeth Hanaban, Mylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta, Mira's Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Happy Sunday everyone!